Dadako tayo sa ating series, no? Yung series natin ay Mamumunga series. So, ito ay nasa John chapter 15, verse 1 to 5. So, sabi doon, di ba, I am the vine and you are the branches. He who abides in me, sa verse 5 ng chapter 15, sabi niya, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng sagana, sapagkat hindi kayo makagagawa ng anuman kung kayo ay hiwalay sa akin. So sinasabi rito ng ating Panginoong Kristo Jesus, siya yung vine, siya yung puno, tayo ang mga sanga. Sinasabi rin dito na ang gardener, walang iba kundi ang ating Diyos Ama. At tayo mga disciple, tayo ang mga branches. So, sa series natin, unang series natin doon, ang pinamagatan natin na yung God is expecting us to bear much fruit. Tama po? So, ini-expect ni Jesus na tayo mga disciple niya, tayo mga sumasampa tayo sa Kanya, ay mamumunga. Tama ba? Right. So, God is expecting us to bear much fruit because we are called by Him to bear much fruit. So, pinag-usapan natin doon, so, ano nga ba? What kind of fruits we are to bear? Anong prutas o anong bunga ang dapat natin pinamumunga? So, merong 4. So, nasa series pa lang tayo kung saan tinatakan natin, yung unang bunga na meron tayo is win souls and make disciple. Sabi ni Jesus, I am the vine and you are the branches. And sabi ganon, apart from me, you can do nothing. Yung mga hindi namumunga, sabi niya, puputulin, will be cut off and put on fire. So, in-expect ni Jesus, dahil tayo ay nakakabit sa Kanya, supernaturally, ay mamumunga tayo kasi nasa Kanya lahat ng nutrients. Tama po? At sinasabi niya na dapat namumunga tayo. Sabi mo, mamumunga ka pala. So, hindi pwedeng hindi mamunga. Halimbawa po kayo ay nagnegosyo. Ang bunga po niyan yung mga tubo, yung kita, yan ang bunga. Kapag ikaw naman ay nagmahal, dapat mamunga rin yung pagmamahal na yun, mahalin ka din, di ba? Hindi ka kaya ng minahal mo, hindi ka sinisinso. Ouch. Yung crush mo, pero hindi kanya crush. Ouch. Yung tinitingnan mo, pero hindi ka naman niya tinitingnan. Ouch. Yeah. Kailangan mamunga. I mean, kailangan pag mahal mo siya, dapat siya mahalin ka niya. Tama po ba? Ngayon si Jesus Christ, sinabi niya, ako na nga yung puno, ikaw yung branches. So ako, dahil ako ay laging namumunga, dahil siya ay Diyos, dapat ikaw din ay namumunga. Through you, dapat mamunga ka, dahil ako ang puno. Pag sinasabi ni Jesus Christ na siya ang puno, ibig sabihin sigurado, hindi ito yung baka. Sigurado dapat mamunga ka. Now, halimbawa po itong aking kamay, paano hindi makakagalaw itong kamay na to? Pag tinalik. No? Pinutol, pwede rin. Hindi, kunwari, nakakabit pa rin sa katawan ko. Hindi ito gagalaw kapag yung ugat niya, tanggalin mo lahat. Kasi ang nagpapagalaw sa kamay natin, yung mga ugat, yung blood, yung ano tawag doon, yung signal na dapat kumalaw ka. Halimbawa po, kurutin mo yung kamay mo. Pag kinurot mo, ang sabi niya, masakit. Di ba? Kasing sakit nung iniwan ka niya. Ganon. Masakit, di ba? Ibig sabihin, sinasabi ng brain mo, uy, masakit. Nagsasend ng signal, ang nerve ng kamay mo upang sabihin sa brain mo, masakit siya. Tama? So, para hindi makagalaw ang kamay mo, kailangan mawala yung pinagmulan, yung source. Yung source niya, siyempre, yung brain, alam niyo naman yan, respiratory, ano ba yun? Nervous system. Nervous system, di ba? Skeletal system.
Di ba? So, ano siya, magsisend ng signal. Ngayon, kapag wala siyang nararamdaman, itong kamay na to, pag walang nararamdaman, dahil dito pa lang nakakat na siya, or nasikil, or talian nyo ng goma, hindi siya makagagalaw. So, sinasabi ni Jesus, nakakabit kayo sa akin eh. So, dapat namumunga kayo dahil gusto kong mamunga kayo. Maliban na lamang kung hindi ka namumunga dahil yung sarili mo, inalis mo, yung ugat mo sa akin na puno, inalis mo siya o tinanggal mo. Kaya marami sa atin, hindi namumunga kasi hindi talaga nakakabit. Doon yung nutrients hindi talaga nakakabit. Paano yung nakakabit? Ibig sabihin yung will ni God, yung will ni Jesus, nagbabasa ka ng Bible, lahat ng mga commandments na nakalagay doon sa Bible, lahat ng kanyang mga sinasabi doon, ginagawa mo, yun nakakabit ka. Tama po. Kaya dapat sinasabi ni Jesus Christ, dapat namumunga ka. Sa unang bunga dapat meron ka is winning souls and make disciples. Dapat dumadami kayo. Dumadami kayo. Namumultiply mo yung sarili mo. Tama? Bawa dito, sino rito ang disciple ni Lilica? Yan. So, marami. Maraming bunga si Lilica. Yan. Oh. So, doon mo makikita yung bunga. Kapag tinanong ka, sino ang disciple mo? Sino yung duplicate mo? Pag wala kami turo, teka muna, Lord, ano po bang gagawin ko? So, para maging mabunga tayo, una, di ba, sabi doon, yung Matthew 28, di ba, 18 to 21, yan. Sabi doon, sabi ko, para mamunga tayo, yun ang pinakamagandang salita sa Biblia na kung saan dinescribe kung paano tayo mamunga or magkaroon tayo ng disciple. So, una, sabi doon, mamunga ka kasi you know who you are. Kilala mo sarili mo kaya mamunga ka. At ang sabi doon, kilala mo sarili mo na ikaw ay disciple ni Kristo, tagasunod ni Kristo. Pag sinabi disciple kasi, ikaw ay follower or student ni Christ. Pag sinabing follower, student, tinuturuan ni Jesus Christ at ginagawa mo yung mga bagay na tinuturo niya. That is disciple. You know who you are. Ikaw ay disciple, pangalawa, ikaw ay worshiper. Kapag ikaw sumasamba sa ating Panginoong Kristo Jesus, tiyak, mamumunga ka kasi nga, ikaw ay, tunay na disciple niya at ikaw ay worshiper. You know who you are, kaya mamumunga ka. Pangalawa, mamumunga ka kasi you have the source. So, ano sabi dun sa source? So, Jesus, and His authority is the source. Di ba? All authority has been given to me, sabi ni Jesus Christ. All authority on heaven and on earth has been given to me. Na, ang otoridad mo, walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus, na siya ay Diyos. So, kapag yun ang source mo, tiyak, mamumunga ka. Alam mo na kung sino ka? Alam mo na yung source kung sino ka. Ngayon, pag-aaralan natin itong pangatlong win souls and make disciple fruits, yung know your action. So, dito tayo. Ano nga bang dapat na ginagawa natin? So, mamumunga tayo dahil you will produce this kind of fruit because you have the right action. Ito yung tamang action na gagawin natin para mamunga tayo. Tama? Halimbawa dito, kung tatanayin ko kayo dito, meron bang tao na naging mabait dahil sa inyo? O baka kayo pa yung pasimuno ng kalokohan? Halika, kating tayo! Kating tayo doon, no? Oh? Ay, mag-mall tayo, doon tayo sa Pure Gold. Pure Gold. Meron doon sinihan. Doon. Noon na lang tayo sinig isa mag-aral. Ako. Diba? Nibis na tayo magturo ng kabutihan, tayo pa nagturo sa kanya ng kasamaan. Diba? Yung tipong, saan pumunta? Sa church. Ba't daw pumunta ng church? Huwag na, maglaro na lang tayo. Ang sipin mo, kinalabang pa ang Diyos. Siya pupunta sa Diyos, mag-worship sa Diyos, kasi ikaw naman, nagmukhang satanas. Wahahaha, huwag ka pumunta niya sa church na yan. Diba?
Imbis na, oy, maganda yan. Sige, sige. Sama ako, punta ako sa church. Mag-church ako. Church din ako. Dapat ganun eh. Hindi yung parang ikaw pa yung may tinitur na malaki. Tapos, huwag kang mag-church dyan. Huwag kang mag-church dyan. Ang puponi nila dyan. Ang papangin nila dyan. Ang babaho nila dyan. Huwag mo ba? Ganun ba yun? Ang daling maging satanas. Ang dali. Pero balang araw, yung mga taong gano'n, sabi doon sa Bible, sila ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Kaya na mas maganda talaga, sabi nga eh, mas madaling magturo ng kasamaan kaysa kabutihan. Tama? Madaling magturo. Pero pag turuan mo ng mabuti, corny mo naman. Corny mo naman. Inom-inom lang ng alak, tikim-tikim lang, corny mo naman. Ganun yan. Pero pag sa kabutihan, pag kabutihan, ang hirap sumunod. Pero pag sa kasamaan, ang daling sumunod. Yun ang ginagawa ng church. So dapat may action tayo. Sino ba yung nabago ang buhay dahil sa'yo? Dapat kasi may nababago ang buhay dahil sa'yo. Ang pamilya mo ba nabago ang buhay dahil sa'yo? Dahil tinuruan mo si mama, si papa na sumamba sa Diyos? Nabago ba yung buhay ng mama at papa mo dahil ikaw ay naging mabuti, mabait? Yung kapitbahay mo ba, pag sinabing, ay, si Jessa, mabait yan. O baka naman, pagtanong namin doon, sino ba si Jessa? Ano kulit dyan? Naku, ano? Hindi, no? Lovable yung si Jessa eh. Pero ganun yung ano eh, no? Yung pagtanong mo yung pangalan mo, ano yung sasabihin ng tao sa'yo? Kapag sinabing, naku, tahimik yan, pero kung bait mo. Kahit saan mo tanong dito. Ganun dapat. So, dapat mayroong action tayo. Mamumunga ka sa winning soul and make disciple kung alam mo ang tamang gagawin mo. So, ano yon? So, ang title natin ngayon is Commission to be Fruitful or Commission to Multiply. Na-commission ka, ikaw ay pinapunta doon para ikaw ay mag-multiply. Kaya sinasabi ni Pastora Eva, di ba sa inyo, ni Ate Eva sa inyo, mag-invite kayo. Kapag may in-invite kang isang tao, nadala mo rito, alam mo, nagawa mo na yung kalooban ng Diyos eh. Nagdala ka na ng kaluluwa. Tama po? So sabi nga sa Matthew, therefore go and make disciples of all nations, baptizing in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So ano yung ibig sabihin nun? It is a powerful action. Yun ang action natin na gagawin na, yun ang gawa na gagawin natin. Pupunta tayo sa iba't ibang bansa, gagawa tayo ng disipulo, at ibabaptize natin sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ano pa? And also, teaching them to obey. Turuan sila ng anumang bagay na pinag-utos ko sabi ni Jesus Christ. So, iyon ay powerful action, yun ay command ni Jesus, at yun ay ang Great Commission. Ibig sabihin yun ay dakilang utos sa ating lahat. Hindi yan utos lamang kay Pastor Franklin, kay Pastor Riden, kay Ate Eva, kundi utos yan sa inyong lahat, sa atin lahat, na tayo ay maging ilaw ng sanlibutan na to. Tayo ay mag-make disciples. Anong gagawin natin para mag-make disciple tayo? Ano ba itong powerful action na to? Sayang, wala tayong una, winning. Dapat mag-win tayo. Mag-imbita tayo. Sabihin natin, alam mo, mula nung nag-church ako dyan, gumanda na ugali ko. Hindi na ako madalas magpag-away. Diba? Ay, mula nung nag-church ako, alam mo ba, hindi na ako nagmumura. Dati, nagmumura ako eh. Alam mo yung, nakita niyo ba yung mga pagbabago ninyo rito? Nung mula nung nag-church kayo? Di ba gumanda yung ugali niyo? Naging okay kayo? Dati, napakadali lang ninyo magmura ngayon. Pinipigilan na kayo ng Diyos. Dati, nakaakbay sa inyo si Satanas. Ngayon, hindi na makaakbay sa inyo si Satanas. Bakit? Kasi nakaakbay na sa inyo ang ating Panginoong Kristo Jesus eh. Dapat nag-win tayo. So, yung mga taong hindi nakakilala, ay gawin nating believer o maging anak ng Diyos.
gagawin natin ganon. So, dapat makikita niyo yan, no? Meron pa akong illustration. Sayang, wala tayong calling. Oy, lahat ng may pera dyan, tiyatuwa ko kayo, kailangan namin ng LED TV. Lahat ng may pera dyan, kayong mga may pera, may yaman, mag-donate kayo sa church ng LED TV. Nagtawag na no? Lahat talaga Kaya tawag ko kayong lahat. Kailangan namin dito. So una, di ba, paano tayo mag-win and make disciple? Dapat tayo humayo. Go. Una, go. Pag sinabing go, yan ay direct order or instruction. Siya ay utos. Talagang utos sa'yo na humayo ka. Ibig sabihin, mag-win soul ka, mag-invite ka. Mag-invite ka sa church. Dalhin mo yung kaibigan mo sa church. Tama? Ibig sabihin nun, sa buong mundo, mag-preach ka. Imbis na sa Facebook ay puro ang sinishare mo kung ano-ano, mag-share ka naman ng Word of God. Nakakapag-preach ka na noon. Tama po? Sa lahat ng creation. Ibig sabihin, hindi lang kaibigan mong gwapo, yayain mo, ay gwapo to, yayain ko to, baka maging kami pa nito. O ganun. Lahat, kahit pangit, kahit bungi, kahit kuba, kahit pilay, dahil nyo sa church. Walang tinatangi ang Diyos. Kaya lahat, direct order yung dapat tayo ay nagdadala sa Panginoon. Dapat tayo ay nag-win soul, ito ay mission na dapat natin na mag-evangelize. Tandaan ninyo, they won't care how much you know until they know how much you care. Hindi nila alam, hindi nila pakikialaman kung kahit gaano ka katalino. Pero pakikialaman nila kapag nakita nila may pakialam ka. Tama po? Ibig sabihin, dapat tayo ay drive with love. Dapat lahat ng ginagawa natin para sa pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa. Dapat ang maging motto natin, ganito. We serve God by serving others. Ikaw ay you serve the people is serving to God. Tama po? So una, paano tayo mag-go? Paano tayo paano tayo magyahiya? Paano natin sasabihin ang ating Panginoong Kristo Jesus? Una, yung testimony mo, yun yung powerful. Tapos sinasabi mo yung testimony, alam mo, dati hindi naman ako, magaling sa school. Kasi puro bulak-bulak ginagawa ko, pero ngayon hindi na ako nabubulak-bulak kasi binago na ako ni Jesus. So dapat ganon. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa'yo? Ano na yun? Bagay na yun na kung saan magagamit mo na yun para makapag-share the gospel ka na. Hindi na ito yung hindi na ito yung mag-Greek ka pa, mag-Hebrew ka pa. Alam mo, sabi sa ang ibig sabihin, disciple ay ganito, ganon. Na ibig sabihin, follower, dapat tayo maging ganun. Hindi. Yung testimony mo pa lang, ay sapat na upang madala sila sa Panginoon. Ngayon, kapag wala kang testimony, mahirapan ka. Pero ako'y naniniwala, lahat ng binago ng Diyos, merong testimony. Amen. Kasi makapangyarihan ang ating Panginoong Kristo Jesus. May mga taong pagagalingin, may mga taong itatransform ang buhay, may mga taong ginagawa, inaayos yung buhay dahil na kay Kristo siya. May testimony. So kapag maghahayo ka, di mo na kailangan pang magbuklad pa ng mga Bible verse. Sabihin mo lang ang testimonya mo. Sapat na yun. Pangalawa, ipag-pray mo sila. Kung may kapitbahay ka, masama ugali, pag-pray mo, Lord, sana makakilala tong kapitbahay namin masama ugali. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Di ba? Ganun lang. Pag-pray mo, yung kaibigan mo, yung magulang mo, kamag-anak mo, na sila rin ay makakilala sa ating Panginoong Kristo Jesus. At syempre, dapat intentional ka. Maging pasyensyoso ka. Hindi yung minsan ka lang na-reject, hindi mo na siya kakusapin kahit kailan. Kahit magulong ang mundo, hindi mo na siya kakusapin. Kasi na-reject ka once.
Sa totoo lang, lahat tayo nireject natin ng Diyos. Pero hindi naging madali yung hatol ng Diyos sa atin. Kaya, naabot pa rin tayo ng pag-ibig niya. Kahit nung dati, nire-reject natin siya. So, dapat maging pasensyoso ka at maging intentional ka. Sino ba yung pupuntahan ko para ma-share ko yung gospel? Sino ba yung akong ipag-pray para ma-share ko yung gospel? Sino ba yung sasabihan ko ng testimonya ko para ma-share ko yung gospel? Sabi sa Marcos, chapter 16, verse 15, at sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa buong mundo at iproklama ang mabuting balita sa lahat ng nilalang. Ito ang utos mismo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sinabi niya, pumunta tayo sa buong mundo. Ano ba yung mundo? Pastor, pumunta ba ako sa US? Sa Japan? Ganun ba ako sa Japan? Hindi kailangan. Yung iba nga dyan, yung buhay niya, umiikot lang sa mundo ng shota niya eh. Umiikot lang sa mundo ng crush niya. Diba? Huwag ganon. Yung mundo, ibig sabihin yung lugar kung saan ikaw ay gumagalaw. Pupunta ka doon para iproklama ang mabuting balita na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para lahat ng kasalanan natin ay matubos. Sa John 15:6 ito, sabi doon, hindi kayo ang pumili sa akin. John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo at itinala kayo upang kayo ay pumunta at magbunga. Itinalaga pala tayo para pumunta to go at magbunga and to be fruitful. Hindi tayo pinili ni Kristo para makinig lang. Hindi tayo pinili ng Diyos para maupo lang. Pinili pala tayo, sabi niya, upang kayo ay pumunta at magbunga. At upang ang bunga ninyo ay manatili. Upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko ay ibigay niya sa iyo. So meron din palang promise kapag tayo ay pinupunta, tayo humahayo, tayo naglilingkod sa Diyos. Ano bang panalangin na gagawin natin sa Diyos, Ama? Ibibigay niya. Gusto niyo ba yun? Kasi baka sabihin nyo, Pastor, ang hirap naman yan, Pastor. Nakakapagod naman yan. Teka muna, may pangako ang Diyos na anuman hingin mo kapag ginagawa mo yun, ay ibibigay sa'yo. No wonder, yung mga pinagpapala ng Diyos, siya yung mga talagang nasa kanlungan ng Diyos. Tama po? Siya yung talagang soak. Siya yung talagang nagsisilbi. Siya talaga yung nandyan sa kanlungan niya. Nagdi-devotion, nagpipray, nagbi-minister. Pangalawa, ang unang powerful action natin, di ba? Winning. Pangalawa, discipleship. Kapag nawin na natin siya sa Panginoon, disciple natin siya. So, una, from lost or unbeliever to become a believer. Pangalawa, yung believer naman ay gawin nating disciple. Hindi lang basta nakakilala siya sa Panginoon, kundi siya mismo na iyong na-decide nawin sa Panginoon, ay di-disciple mo siya. So, paano ba natin siya i-disciple? Sabi sa Matthew, di ba? Therefore, go and make disciple. Pag sinabing disciple kasi, ililid mo ang tao to become the follower of Jesus Christ. Ililid mo siya na, alam mo, friend, sumunod tayo sa ating Panginoon Jesus. Maging follower ka, maging student ka. Or, friend, maging disciple of Jesus Christ ka. So, dapat ganun ang ginagawa natin. Hindi lang siya makikilala. I-disciple din natin siya. Hindi lang pwedeng mag-preach ka at may tumanggap, tapos na. Yung lahat ng tumanggap na yon, dadalhin mo ngayon sa church para i-disciple. So, paano natin i-disciple yun? Una, imamodel natin siya. Imamodel Christ-like behavior. Imamodel natin, i-demonstrate natin yung pagmamahal, yung grasya at ang compassion ng ating Panginoong Kristo Jesus sa araw-araw na buhay. Kasi mayroong problema yung friend mo na yun, yung kaibigan mo na yun, yung i-disciple mo na yun. Kailangan minomodel mo. Kunwari may problema dumating sa kanya. Friend, mayroong problema, huwag mong masyadong problema niya, may Diyos tayo. Nakikita niyo yun, minsan, gusto mo na,
na na yung problema pag-usapan ng maintindihan lagi, pero kapag ikaw ay dinidisciple mo siya, isinisingit mo lagi yung pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Yun ang discipleship. Hindi, nga, no? Ang hirap nga niyan. Tapos ng usapan ninyo, nagtapos kayo, napares kayong nahirapan. Tandaan ninyo, lahat ng problema may solusyon. At kapag hindi mo alam ang solusyon, diyan papasok yung solusyon ng Diyos. Amin po? Pangalawa, maging authentic ka. Dapat, sabi doon, hindi ka dapat plastic. Dapat totoo ka. Dapat sinishare mo yung struggles mo, yung mga triumph mo para magpag-build ka ng trust sa Kanya. Amin po? Hindi yung parang superwoman o superman ka ang dating sa Kanya. Hindi. Sabi ko, ako nahirapan din ako. Alam mo dati, ganyan din nangyari sa akin. Igagawin mo siya. Then, nagkakaroon kayo ng trust. Nag-build kayo ng trust. Hindi lang dapat minamodel mo Christ-like behavior at naging authentic ka. Dapat ikaw rin ay nag-encourage ng accountability. So, nagpo-foster ka ng environment where individuals feel safe to share their struggles, success, and spiritual growth. Dapat, sinasabi ko sa kanya, pwede mo sabihin sa akin lahat-lahat. Hindi lang yung problema ang isasabihin sa'yo, pati yung mga success niya. You rejoice with their success. At yung spiritual growth yun, dapat minsan natanong mo rin, kumusta ang spiritual growth mo? Alam mo, nakaka-offend. Kapag tinanong mo yung kumusta spiritual growth mo. Pero talaga dapat, tinatanong talaga yan eh. Para ma-check din. Tama? Dapat check din natin yun. Pangapat, para tayo mag-disciple is, dapat we are serving together. Alam mo, friend, nasa church ako. Sama ka. Dalawa tayong umawit sa Panginoon. Dalawa tayong sumayaw sa Panginoon. Dalawa tayong mag-minister dun sa church. Dapat ganun. Dapat nag-engage tayo ng acts of service is a way of life out Christ teaching. Kasi nga, di ba, Jesus Christ, siya ay nag-minister. Si Jesus Christ ay humayo. Si Jesus Christ ay nagpagaling. Si Jesus Christ ay nagpakain. Si Jesus Christ ay nag-care, nagkaroon ng compassion. Lahat ng ginawa ng Jesus Christ, dapat ginagawa din natin to sa church. Amin po? And panglima, mentorship, dapat mini-mentor mo na siya. Sabi mo, friend, alam mo, kung may tanong ka, sabi mo sa akin. So, take on a mentoring role, offering guidance, wisdom, and encouragement to those newer in faith. Dapat sinishare yung experience, yung lesson, na mag-help sa kanya para ma-navigate yung spiritual journey niya. Tama po? So, nag-mentor ka dapat sa kanya. Yun ang kasama. So, para yung disciple making, tanda natin, maging model ka, authentic ka dapat, encourage ka, encourage accountability, and serve together in mentorship. Sabi sa 2 Timoteo chapter 2, verse 2, at ang narinig mo mula sa akin sa gitna ng maraming saksi, ipagkakatiwala mo sa mga tapat na tao na magtuturo rin sila. So, yun po talaga. Nabigyan ka ng salita, kailangan ay mabigyan ka rin ng salita. Nakatanggap ka ng grasya, kailangan yung grasya na yun ma-share mo rin sa iba. Tama? Nakatanggap ka ng turo, dapat ikaw ay nagtuturo na din. Lalo na kapag matagal ka na sa ating Panginoong Kristo Jesus, dapat hindi na ikaw ang bina-Bible study, dapat ikaw na ang nagba-Bible study. Dapat hindi na ikaw ang binibisitation, dapat ikaw na ang nag-bibisitation. Tama po? Pag matagal ka na sa Panginoon. Pero pag bata ka pa sa Panginoon, ikaw pa yung binibisitation. Diba? Ikaw pa yung bina-Bible study. Ikaw pa yung dinidisciple. Worse, ikaw pa yung biniwinsol. Ay, naku po. Oh, saan mo ba ito, Pastor? Punta ako doon sa kapatiran natin na for 25 years ng Kristiyano, nagkaroon ng problema. Huwag gawin mo doon. I-winsol ko siya ulit. I-winsol.
So meron na tayong anong powerful action natin? Mamumunga ka dahil alam mo yung gagawin mo. Anong gagawin natin? Anong powerful action na yun? Una, winning. Pangalawa, discipleship. Pangatlo, equipping. So yung disciple ay gagawin nating leader. Kapag disciple na siya, i-equip mo na siya para ngayon siya ay maging leader. Tama po? Paano po yun? Di ba sabi sa Matthew, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. So yung equipment na to, you must equip disciple to be established in the ministry and become a leader. Tandaan, sabi doon, baptism is not merely a religious rite, but a powerful tool for equipping believers for spiritual growth and service. So, paano pa tayo mag-i-equip sa kanya? Una talaga, mabaptize muna siya. Dapat mabaptize. So, alam niyo ba yung baptism? Mabaptize kayo. Sino gusto ritang mabaptize? Taas ang kamay, kasi swimming pool yun. Punta tayo sa swimming pool. O, swimming pool tayo, di ba? Hindi naman tayo sprinkle eh. Baptize. So, ang baptism, ang significance nyon ay spiritual growth. Significance nyon ay yung symbol of death and resurrection. Kapag ikaw ay linubog sa tubig, ikaw ay namatay na nun. Pag umahon ka sa tubig, symbolizing yun na ikaw ay nabuhay na muli kagaya ni Kristo Jesus. That is resurrection. That is the symbol of death and resurrection. Kaya napakahalaga po ng baptism. Tama? Pangalawa, yung baptism, foundation of faith din yun. Kaya ka nagpapabaptize kasi alam mo, you are founded. Meron kang matibay na muog, meron kang matibay na foundation sa iyong pananampalataya, kaya gusto mo nang magpabaptize. Tama? At syempre yung baptism, it produces spiritual transformation. Kaya napapasin ninyo kapag nagbabasa kayo ng Biblia, para kayong babalingoy-ngoy. Pagbukas nyo ng Biblia, para kayong maduduwal, masusuka, nahihilo. Pagbasa nyo John 3:6, for God so loved the world, gagaroon ka na. Diba? Parang babalingoy-ngoyin kayo na hindi mo maintindihan. Bakit? Kasi si Satanas nandiyan pa eh. Yung Diablo ay nakahawak pa sa'yo. Tandaan natin kapag ikaw ay Kristiyano na, hindi ka na masasakyan. Pero kaya ka niyang hawakan. Tama po? Hindi sapi, hawak. Kasi may banal na espiritu ka, Diyos yun. Saan papasok ang Diablo? Paano tayo mag-isip? Gagamitin niya yung utak mo, yung isip mo, para makapasok siya sa'yo. Sa pamamagitan ng, for example, may pelikula ngayon, ang pangalan ngayon, Dear Satan. Baka marami din magsabi sa inyong, Dear Satan. Dahil naisip nyo eh. Sabi dun, si Satanas daw ay naging mabait. Di ba? Si Satan daw ay mabait. Hindi, kailanman hindi naging mabuti si Satanas. Tatandaan po ninyo yan. Laging distraction ang ibibigay sa inyo yan. Tama po? Kaya kapag nabaptize ka, meron kang spiritual transformation. Naalala ko dati may isang pastor eh. Sabi ganun, handang-handa na ako. Talaga umaapoy daw siya, umaapoy. Pati si Satanas, sishare ko ng gospel para siya mag-born again. Sabi ko, ha? Ano ba yun? Asobrahan niya ata sa kaning tutong yun. Wala na makain yun. Wala na makain. Si Satanas, gagawin born again. Eh, ang kagaya niya, anghel. Di ba? Hindi naman siya tao. Eh, ang born again para lang sa mga tao. Human. Paano mangyari yun? Pero pag isa, yung mga nagpapakilang propeta eh. Yung bagyo, tawa lang tawa dun eh. Ikaw bagyo, malumpo ka. Pagulan. Lulumpo yung bagyo, lulumpo. Ito na yung paa.
bino mga, ano, no, mga... Baka siya pala na. Kapag nakatingin sa atin natin Panginoong Jesus, siya, sasabihin niya, kung ano ng mga pinagbabasa rito, doon pumapasok kasi si Satanas sa isip. Karamihan ng mga nagiging kulto, mga umaalis sa Panginoon, yun yung mga inatake ni Satanas sa isip. Sabi ni Satanas sa Isaiah, I will ascend unto heaven. Aakit ako sa kalangitan. At ako ay uupo doon sa pinakamataas na mataas. At ako ay magiging kagaya ng Diyos. Kapantay ng Diyos. Actually, 7 ay yun eh. Ay. Puro ay. Yung mga nakukulto ngayon, ganun din. Ako ang pinaka-anointed. Uy! Ako ang kinakausap ng banal na Espiritu. Makinig kayo sa akin. Puro ako na din. Ako ay nagkaroon ng vision. Uy! Alam mo yan ah. Ano yan? Puro ako. Pera ka na. Pasatanas na eh, no? E di ikaw, e di wow. Pera ka dyan. Kailangan mo pera. Kaya minsan, ano, kapag masyado tayong nalalasing sa ministry and calling na meron tayo, si Satanas, siya yung present worship eh. Sabi sa Bible, siya yan, ang kanyang wangis ay nagbubukang liwayway. Napakagwapo. At minsan, sobrang gwapo natin, kagandahan sa ministry. Diba? Yung mga tao ay takas lagi ng kamay, mahawakan ka lang. Ako, mag-ingat ka na. Baka mamaya, maging pasatanas ka na rin. Kaya huwag kayong mag-ano, huwag kayong padaya. Dear Satan, no. Dapat, dear Christ, dear Jesus, itali mo na po itong satanas na to. Kasi, bago na yung bata kasi yung no? Mag-dear ng gano'n. Dami-dami naman ng palabas. Ang dami namang yun pa talaga yung Also, yung baptism, anong mangyari? It cleanses us from sin. Kapag binaptize tayo, ang ating makasalanan ay nahuhugasan na rin. And also, empowerment by the Holy Spirit. Kaya sabi sa Acts, ito maganda, tingnan ninyo yan. Acts chapter 2, verse 13, gusto ko ito eh. Peter replied, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Kapag binabaptize pala tayo, nare-receive natin ang gift of the Holy Spirit. Amen. Paano pa, Pastor? Kapag hindi pa nababaptize pero may manifestation na ng gift of the Holy Spirit. So, pag-uusapan natin yan. Meron talagang ganun, pero hindi pa siya yung gift of the Holy Spirit. Ang tawag doon, talent pa lang, talent. Lahat binigyan, kasi yan common grace. Kaya special grace is gift of the Holy Spirit talaga. Kaya nakikita mo kahit hindi Christian, magaling kumanta. Talent. Tama? Pero kapag ikaw ay naging Kristiyano na, yung talent na yun, ay i-convert na ni Jesus para maging gift of the Holy Spirit. Nakakaawit siya dahil siya ay binigyan na ng gift of the Holy Spirit. Tama po? So, baptism, ini-equip niya tayo para kinukumisyon na tayo para mag-serve tayo sa Panginoon. Pangalawa, ini-equip din tayo para magkaroon tayo ng unity with Christ. Diba? Kapag binabaptize tayo saan pangalan? Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus Christ. Binabaptize tayo. So, nagiging nagkaroon tayong unity sa Kanya. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon ka ng unity sa Kanya, pag ginalaw ka ng sino man, ang ginagalaw nila, hindi ikaw, kundi walang iba, kundi ang ating Panginoon Kristo Jesus. Kapag nagsiserve ka, hindi na ikaw nagsiserve na ikaw mismo ang gumagawa, kundi si Jesus Christ, ini-empower ka niya kasi you have been united with Jesus Christ. Amen? At kapag ikaw ay nabaptize, ini-give ka for service because nagkakaroon ka ng boldness and confidence. Confidence ka. Alam ko, nabaptize na ako. Alam ko, in-equip na ako ng Holy Spirit. Kahit saan yan, pupuntahan ko yan.
Kahit hindi ko sila maintindihan, pupuntahan ko siya. Si-sharean ko sila ng gospel. Ganun po yun. And also by baptism, you are allowing the Holy Spirit to equip you. Kaya napakahalaga po na dapat nagpapabaptize na tayo. Tama po? So meron na tayong isang equipping. Equip tayo by means of baptism. Pangalawa, by teaching. Di ba? Teaching them to obey what I have commanded you. Yun yung pangalawa. So equipping disciples with the knowledge and tools they need to follow Jesus Christ. So paano yun? Key areas na kung saan in-equip tayo. Bakit kinakailangan turuan? Una, Scripture. Dapat malaman natin, maturuan natin sila na ang Bible ay walang mali. Na ito yung final authority. Ito yung foundation of Christian faith. Kasi maraming maraming mga libro diyan. Pero ang final authority, walang iba kundi ang Bible. Dapat paniwalaan mo yung Scripture. Paniwalaan mo yung Bible. Dapat ituro natin sa kanila yon. Dapat equip natin yun sa kanila. Pangalawa, doctrines. Kaya maraming mga naliligaw, mga pinili na ng Diyos, naaagaw pa rin sila. Bakit? Kasi mali doktrina. Tandaan natin, wrong doctrine equals to wrong living. Wrong living equals to wrong faith. Mali. Kung pwede ba naman yun na ikaw ay namumuhay sa katwiran ng Diyos, tapos yung hindi katwiran, yun ang gagawin mo. So, dapat ituro sa kanila yung core beliefs of Christianity. And also, ethics and culture. How to live a godly life. Dapat tuturo natin yun. Dapat alam nila yung mga do's and don'ts. Mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin. At dapat nuturo din sa teaching yung how to communicate with God through prayer. Dapat nuturo natin sa kanila kung gaano kahalaga yung prayer. At dapat tinuturo din natin sa kanila, i-equip din natin sila sa pamamagitan ng serving others in the community. Because serving others is serving to God. Amin po, kapag tayo nagsiservisyo sa ibang tao, nagsiservisyo tayo sa Diyos. At huwag na natin kakalimutan yan. So ano yung powerful action ulit natin? Una, winning. Pangalawa, discipleship. Pangatlo, equipping. Pangapat, ito yung ang magtatapos ako, empower. So yung leader, yung unbeliever to a believer, yung believer to disciple, ang disciple to leader, ito naman, a leader to network leader. Ibig sabihin na sinend na siya. At doon sa pinuntahan niya, siya ay kasama, siya ay network ng sender, tayo as a church. So, empower. So, sabi nga doon, and surely I am with you to the very end of the age. Ako ay nasa iyo hanggang sa end of the age. So, ano ibig sabihin nito? It is empower the leader to be sent to the mission. In-empower natin na masend sila sa mission. Ibig sabihin, magkakaroon ng outreach and church planting. Amen po? Kaya nga, sabi sa Roma chapter 10, verse 14-15, sabi nga, paano nga sila tatawag sa Kanya na hindi nila pinaniwalaan? At sila naniniwala sa Kanya na hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung di sila sinugo? Tulad ng nasusulat, gaano nga kaganda ang mga paa ng mga nangangaral ng Ebanghelyo, ng kapayapaan ng mga nagdadala ng mabubuting balita na mabubuting bagay. Amin po. So that is the powerful truth of winning soul and make disciple. Una, you know who you are a disciple and a worshiper of God. Pangalawa, know the source, Jesus and His authority. Pangatlo, know the action, yung discipleship system. Yung discipleship system natin, una, ano yung una? Win soul, winning. Pangalawa, discipleship. Pangatlo, equipping. Pang-apat, empower. Amen? Tumayo pa tayo?